Mami Tess, hello po. Ma'am Marie Gavinete, hello po. Uunahin ko lang mga kababayan, itong kay Sara. Mamaya na yung kay Basti, ha? Oo. So, ito munang kay Sara, mga kababayan. Nako po, ano na naman ito? Confirm na confirm, mga kababayan. Ha? Confirm na confirm. Sara Duterte. Tatakbo daw presidente sa 2028, may basbas daw ni Digong. Totoo ba, mga kababayan? Sara Duterte, tatakbong presidente, may basbas at pahintulot ni PRRD. Nako po, eto na, ang lakas ng loob nitong mga to, no? Porkit na absuelto sa impeachment, akala nila walang January at February. Pag sure dia dayo tumbling ko ron to the left to the right. Diya? Nakabreak kasi ako, Mabel. Mabel ba o Marvel? Ayan, may galab shoutout po sa Sirisa Force. Ayan. So, ito na, mga kababayan. Meron ako ipaparinig sa inyo. Actually, galing po ito sa DZER ng SMNI ba ito? Mga kababayan. So, ito po. Wait lang, may ads na. Wala nang boboto sa isang Marcos para sa pagkapangulo. Ayon kay Vice President Sara Duterte. Iyan ani ang malinaw na hinaharap ng mga Marcos dahil wala na raw itong mga kakampi. Samantala, inihayag ni VP Sara na may basbas na siya mula sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sakaling magdesisyong tumakbo sa 2028 elections. Mga kababayan, bago ko ito ituloy ha. Mami Tess, maraming salamat po sa iyong pabuhay naman ng super sticker. Thank you so much. So, may basbas na daw si Sara at wala na daw boboto sa mga Marcos sa 2028 presidential election. Kaya alam daw ni Sara na panalo na daw siya. Mga kababayan. So, may basbas ni Digong. Ito mga kababayan, gusto ko lang pong i-rewind. Gusto kong i-rewind at balikan. Balikan ang mga pangyayari. Kasi ganito po kasi mga kababayan. Hindi ko po nakalimutan na mismo si Digong pumunta ng Hong Kong para ikampanya ang kanyang tinatawag na senator na Duterte. 10 senador, Duterte. Hindi ko po yan nakalimutan, mga kababayan. Binasbasan ni Digong, sinamahan ni Digong. At yun po ang pinakamalaking kamalasan na pag-uwi niya ay hinuli po siya ng Interpol at ng ICC. Isinakay po siya sa private jet. Naka-private jet ka nga, makukulong ka naman. Wala rin. Hindi ko po yan makakalimutan. Si Digong po ay ugod-ugod na. Si Digong po ay isang utot na lang mamamatay na. Merong diabetes, may cancer nga daw di umano, sabi noon, kumakalat. So ngayon, mga kababayan, pinuntahan talaga ni Digong sa Hong Kong. Napaka-imposible, ugod-ugod ka na, malapit ka nang mamatay, pupunta ka lang ng Hong Kong para mangampanya. Bakit hindi mo puntahan ang napakarami na mga OFW sa Japan, sa Amerika, sa Qatar, o sa Arab country, meron pang Korea. Bakit Hong Kong? Kasi nga po, according sa balita ng GMA, nagplano na mag-seek ng asylum or mag-file ng asylum doon sa mismong lugar ng China, ngunit ito po'y tinanggihan ng China at sinipa ng China. Yun po ay ang pinakamalaking dagok sa pamilyang Duterte na nakulong si Digong. Sinakay sa private jet, pinapunta ng The Hague, Netherlands. Naka-private jet ka nga, nakakulong ka naman. So ngayon mga kababayan, tanungin ko kayo, nanalo ba ang Duterte niya? Pumasok ba ang kalahati sa Duterte? Hindi po. Ilan po ang napasok? 2 lang po. So kahit babasbasan ni Digong yan, Sara, kahit pa isuot mo yung lumang damit ni Digong, kahit nga sukatin mo lahat ng pinaglumaan niyang pantalon, hindi ka mananalo. Maniwala ka sa akin. Nagpapatunay lang na mananalo ka kung lahat sana ng 10 senator na inendorso mo at binasbasan ni Digong ay nanalo. Ang problema, 2 lang po ang pumasok. Pasang-awa na nga lang yung kay Bato kasi nahihila siya ni Bongo. Buti pa nga si Bongo gumagalaw, buti pa nga si Bongo nag-iikot, tumutulong. Kahit sabihin mong malasakit niya, hindi naman pera ng bayan, binoto pa rin siya. Kasi nga gumagalaw. Pero ang tanong, Sara, sinong buboto sa'yo?
Kung maskin nga kagat ng lamok ng kapwa mo, DDS, hindi mo nga matulungan at mabigyan ng off-lotion. Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, walang boboto sa mga Marcos kasi ikaw ay tatakbong presidente sa 2028 at sure ball kasi may basbas ni Digong. Putang ina ninyo. Mga DDS. Yeah. Actually, mga kababayan, ako po ay fanatic sa Dragon Balls. Yeah? Ang Dragon Balls po, pag panuorin mo, maganda pong panuorin kasi may thrill. Ang Naruto na movie or cartoon movie, maganda pong panuorin kasi may episode. Pero pagdating sa mga Duterte, wala nang episode dyan. Bakit? Pagbagsak ni Digong, walang kayang umabot sa naabot ni Digong. Una, katalinuhan, walang nagmana. Katarantaduhan, yes, 100.5% nagmana. Yeah? Pero yung sa ngalan na kahit basbasan ka pa ng lahat ng ninuno mo, Sara, hindi ka mananalo. Patunay lang na kung kaya ninyong panalunin at kaya ninyong manalo sa 2028 election at walang boboto sa mga Marcos, di sana pinapanalo mo yung 10 senador na isinigaw-sigaw na pati yung kapatid mong half American, dinawit nyo pa dyan sa pangangampanya at sumisigaw-sigaw pa sa Philippine Arena. Yeah? Bakit? Hindi pa rin nananalo. Yun ngang birit ni Hanilit, dagan kayong salamat. Hindi nga nakauwi si Digong eh. Di ba? Ilang birit pa ba ang kailangan ni Hanilit para manalo ka? Ilang prank pa ba ni Kitty Duterte na nirid ang bahay nyo para paniwalaan kayo? Ilang DDS pa ba ang utuin yung magbantay sa bahay ni Digong na palayasin lang din naman ang asawa niya? Ya? Sa tingin mo, Sara, may boboto pa sa iyo? May maniwala pa sa inyo? Yun lang yung mga tanga na naiwan na hanggang ngayon ay bulag, pipi at bingi pa rin. Sabi nga, nung isang vlogger na galit kay Baste, nilabas ang sikreto ninyo. Mamaya, pag-usapan natin yon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, may basbas na daw ni Digong si Sara. Tatakbong presidente sa 2028, putang ina. Saan ka kumuha ng kapal na muka? Anong qualification, Sara, para ibuto ka? Magaling ka na pinuno? Magaling ka na leader? Saan banda ka magaling? Ano bang nagawa mo sa loob ng 4 na taong panunungkulan bilang Vice President? Tanungin kita, anong proyektong nagawa mo? Yung paggagala? Bakit? Ikaw ba ang pinagmanahan ng mapa na bitbit ni Dora? Ikaw ba ang pinagmanahan ng bag na nilumaan ni Dora? Para mag-ikot ka sa buong mundo at mga ngampanya? Ganyan ba ang trabaho ng isang public servant? At tinaguri ang Vice Presidente ng Pilipinas na ang trabaho mo ay Vice President, hindi po ambassadress na mag-iikot at mga ngampanya. Ang layo pa ng eleksyon, Sara. 4 na taon pa. Mula ngayon, 2025, hanggang 2028. Pero ang ginawa mo, instead na magtrabaho ka, naggagala ka at nangangampanya ng advance. Ma'am Violeta Haver, maraming salamat po sa yung super sticker. Di ba? Continue natin, mga kababayan. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands, ibinahagi niyang napag-usapan nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa 2028 elections. Ayon kay VP Sara, may pahintulot na siya mula sa dating Pangulo na tumakbo bilang presidente. Sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka. Isa ako sa... Meron akong advice kay Sara, walang nagbawal tumakbo. Run, Sara, run hanggat may lupa. Wala namang problema kung tumakbo ka. Pero, sana naman, kung manalo ka, God forbidden, simba ko palayo sa Bisaya, kung manalo ka, gumalaw ka naman. Kung manalo ka, gumalaw ka naman. Hindi yung puro ka lang salita. Daig mo, dapat nag-apply ka bilang director at scriptwriter sa Encantadia Ang galing mo gumawa ng kwento. Kung naalala ninyo mga kababayan yung birada niya kanina sa may sa South Korea,
Ang galing ng kwento niya doon. Kung makapagsabi, kung makapagawa ng imbentong kwento, magaling. Yeah? Pero pag tinanong mo, paano mo marating ang sinabi mong para sa pamilyang Pilipino na kailangan daw may bonus? Para daw mag-grocery. Paano nila marating yung bonus at mag-grocery kung hindi sila magtatrabaho katulad mo? Yan ang masakit sa ginawa ni Sara at mga Duterte sa inyo. Mga uto-uto kasi kayo, mga DDS. Ang sabi ni Sara, yan lang naman ang pangarap ng bawat Pilipino. Ang magkaroon ng bonus at matuwa ang anak kasi gustong ibili ng ganito, ibili ng ganyan at makatanggap ng bonus ang tatay or nanay. Ang tanong, paano sila makatanggap ng bonus kung hindi sila nagtatrabaho? Yeah? Walang pinagkaiba yan sa tumaya ka ng loto, paano ka manalo kung hindi ka tumaya. Yeah? Yan ang masakit, mga kababayan. Tataya ka sa loto, yes, may possibility manalo ka. Pero mas marami ang talo kaysa sa panalo. Tapos yung isa naman, sana manalo ako ng loto kasi pag yumaman ako, hindi na ako maghirap ng ganito. Paano ka nga manalo kung hindi ka naman tumaya? Yan ang masakit sa mga DDS, naniniwala sa swerte. Mga putang ina niyo mga DDS, magtrabaho kayo. Ang swerte, anytime nandyan. Pero yung pag hindi ka gumalaw, kahit pa mula ka Davao, papuntang Quiapo magluhod, walang isang sakong bigas na pupunta sa harapan mo kung hindi ka magtrabaho. Mga tang ina ninyo, huwag kayo magpaniwala kay Sara. Try nyo magluhod. Maglakad, magluhod mula Davao papuntang pinto ng simbahan ng Quiapo. Kung may bigas ba kayong matanggap? Putang ina, magbabayad ka pa ng eroplano ticket. Mas gumastos ka pa ng 20,000 balikan. Tanga-tanga kasi kayo. Sabi ni Sara, yan lang naman ang pangarap ng pamilyang Pilipino at ang ating pangarap para makatanggap sila ng bonus, gumanda ang buhay at masaya ang pamilya. Putang ina, pamilya mong akalat. Paano ka gawing example? Paano ka gawing example ng pamilyang Pilipino kung mismong pamilya mo hiwalay kayo? Yan ang problema, Sara. Dami mong kwento eh. Kung nandun lang ako, supalpal ka sa akin. Paano namin paniwalaan, Sara, na ang pamilyang Pilipino maganda ang programa mo para sa kanila kung ikaw'y maging presidente? Kung mismong pamilya mo, kalat kayo, hiwalay na nga kay asawa mo eh. Diba? Paano ka namin papaniwalaan? Kahit pa basbasan ka ni Digong dyan, hampasin ka ng damo, ihian ka, duraan ka, walang maniniwala sa'yo. Bobo at tanga lang na DDS naniniwala sa'yo. Hindi mo ba alam? Yung mga taga Davao ayaw lang magsalita laban sa inyo kasi takot silang pagbabarilin ninyo. Pero pag wala kayo sa pwesto, tignan nyo si Baste. Binira. Bakit? Yabang-yabang mo. Kasi pala may guns kayo, may baril kayo, may bodyguard kayo, may position kayo. Pero ngayon, hinamon ka nito rin, putang ina mo, Barbie. Hindi ka nga sumipot. Kasi hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya kasi gusto ko mga kampanya. Pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang okay na. Napag-usapan rin ng mag-ama ang posibilidad ng isa pang Marcos na tumakbo sa pagkapangulo. Sino? Ngunit mariing sinabi ni VP Sara na sa tingin niya, wala nang boboto sa isang Marcos sa hinaharap. Sinong Marcos ba ang tatakbo? Si Lisa? Si Lisa ba? Sino? Si Sandro? Hindi pa qualified si Sandro at si Lisa hindi rin papasok sa politika, Sara. Kasi kung si Lisa papasok sa politika at magiging kagaya mo lang, walang kwenta. Kung ako kay Lisa, sitting pretty na lang ako. Kasi bakit? Mamatay man ako, bilyonaryo ako, at least hindi ako nagnakaw sa kaba ng bayan. Isang Marcos daw tatakbong presidente sa 2028. Sino? Si Aimee? Putang ina, Aimee. Nangulilat ka nga sa senatorial slate mo. Pang number 12 ka nga. Pasang-awa na nga yun eh. Tatakbo ka pa? Wag na! Mag-director ka na lang. Manira ka ng manira ng artista. Gawan mong kwento. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Diba? Marcos daw tatakbo. May nagtanong, which one? Si Aimee ata yun nagtanong, which one? Si Aimee? Luce.
Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto. For a Marcos. Yes, pangalan ang buboto. Ever. Sara, lagi mong pagkatandaan, kung walang boboto sa Marcos, kung walang boboto sa Marcos, anong tawag mo sa angkan nila? Anong tawag mo sa mga anak nila? Ito pa nga lang, mga DDS, ginawa na kayong tanga ni Sara. Walang boboto sa mga Marcos. Anong tawag mo sa asawa kung sakaling tatakbo si Lisa? Anong katawag mo kay PBBM? Anong katawag mo sa mga anak niya? Anong tatawag mo sa pamilya ni Lisa at sa pamilya ni PBBM? Hindi butante? Tingnan niyo mga DDS, hanggang dito ba naman budulin kayo ni Sara at linlangin na walang boboto ever? Putang ina, anong tawag mo doon sa yaya nila? Anong tawag mo sa driver, sa bodyguard, sa angkan, sa kapitbahay, sa kaibigan? Hindi butante? Walang boboto ever? Tangina, pati ba naman dito? Pati ba naman dito? Lulukuhin pa kayo ni Sara? Tanga lang ang maniniwala kay Sara. May nag-comment nga dito, tanga lang ang boboto. Sabihin mo ng tanga. Pero, bobo ang maniwala dito. Walang boboto ever? Paano walang boboto? Anong tawag mo kay Sandro? Anong tawag mo sa anak ni Lisa, kung sakaling si Lisa ang tatakbo? Anong tawag mo sa mga Marcos loyalist? Tandaan mo, Sara, mas nauna ang Marcos loyalist kaysa sa DDS na nabudo lang naman silang 2016. Ito lang ang masasabi ko, Sara. Subukan mong pumunta ng Metro Manila, dyan ka mangampanya kung iboto ka ba nila. Hindi mo nga napanalo ang District 6 at District ni Joel Chua, natalo ka nga eh. Huwag mong sabihin walang boboto kay Marcos ever. Natalo nga manok mo kay Bini Abante. Natalo mo nga ang manok mo nga kay Joel Chua. Tapos sabihin mo walang boboto kay Marcos? Hindi mo ba alam kinantsawan ka nga doon? Akala mo lang yun. Huwag kang ganyan, Sara. Tanga lang ang maniniwala sa'yo. Bobo lang ang maniniwala sa'yo. Hindi, binaboy mo nga si Joel Chua. Binaboy mo nga si Abante. Hindi ka nga nanalo. Binaboy mo nga sa Batangas si Luis Tro. Hindi ka nga nanalo eh. Hindi nga napasok yung Duterte mo. 3 nga lang napasok yan. Si Bato, si Bongo, si Marcoleta. Si Marcoleta, salta lang yun. Hindi naman kasali sa Duterte yun. Ano bang ininom mo, Sara? Baygon katol ba na tinunaw sa tubig? Nagaling sa tubig baha? Kaya ganyan ang resulta. Paniwala sa'yo. Tanginang yan. Hindi pa tapos yung 2025. Ang inisip mo, 2028 na. Ganyan na ba kayo kagahaman? Putragis na yan. Trabaho din pag may time. History ng Pilipinas. Maging na ako, fortune teller na ako ngayon. Nakikita ko na ang future. Sa history daw ng Pilipinas, fortune teller na daw siya at nakikita na daw niya ang future. Sara, isa lang masasabi ko sa'yo. Kung nakita mo ang future, edi sana napanalo mo yung Duterte na senador mo. Edi sana hindi ka naghanda ng 16 na abogado para mapalusot yung impeachment mo. Diyos mio Marimar, mga kababayan. Tigilan nyo na yan. Malayo pa yung 2028 election. Tatakbo ka na? Wala ka pa nga proyektong nagawa? Kada may baha, wala ka? Tapos, ang kapal ng mukha mo? Tatakbong presidente sa 2028? Kapag hindi ka sumunod sa akin, hindi ka manalo. Tanginang yan. Wala ka pa ngang natulungan. Magpipresidente ka na. Hindi ka pa nga tapos yan sa problema ang pagkakakulong ng tatay mo. Another problema na naman papasukin mo. Tanginang yan. Ilocana Ma'am in Denmark. Maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. Diyos mio Marimar. Huwag mong pangarapin yung 2028, kasi pagkatapos ng September, may ICC pang dadampot sa'yo. Sara! Hindi! Huwag mong pangarapin yung 2028. Bakit? Pagkatapos ito, September 2025, may ICC pa, May warrant pa. Mahuhulihin pa kayo ni Bato. Nangarap ka na naman ang gising day. Pag nagbaha na naman, wawala ka na naman.
Diyos mio, Marimar. May ICC pa, day. Huwag kampante. Kahit binasura yung impeachment complaint laban sa'yo. May ICC pa, day. Nako. Ulo-ulo. So yun lang mga kababayan. May basbas na daw kay Digong. Diyos mio, Marimar. Kung may basbas kay Digong, hindi mo nga naipanalo yung 10 senador na binasbasan ni Digong. Sinamahan pa nga sa Hong Kong. Nangyari, pag uwi, minalas, nakulong. Eto, mga kababayan. Dito tayo, sunod. Anong sunod dito? Eto na. DDS. DDS TikToker. Galit na galit kay Baste Duterte at nilabas ang sikreto nila. Eto na, mga kababayan. Ano ba tong sikreto ni Baste? Kung bakit galit na galit itong TikToker? Eto na, mga kababayan. Pakinggan ninyo ha. Hurat-hurat lang. Ang musukol sa inyo. Siyempre, hindi musukol sa inyo. Kaya mga Duterte, kami mga tambay dyan, dati sa Davao City, hindi mo palag sa inyo. Kayo mga Duterte, mo. Palag sa inyo. Papasulong namin ninyo. Nakita na dyan daw. Nagamon-hamon ka kay... Diba? Tignan nyo sabi nitong TikToker, sila daw mga tambay sa Davao City, hindi daw sila lalaban kay Digong kasi pangbabarilin daw sila kay Baste. Kasi Duterte daw sila. Pero ngayon daw nung nalaman niyang duwag si Baste, hindi na daw siya maniniwala. Eto na. Yan daw pala, yan ang sikreto ng mga Duterte. Kaya itong mga taga Davao hindi nagsasalita kasi kung napanood ninyo yung last week ko na vlog mga kababayan, yung isang babae na hit and run, tapos meron